habang tumatanda. Ilang hayop na ang nakarating sa space. Ilang tao na ang nakatapang sa buwan. Matagal na pangarap ng tao na makalipad. Libo-libong taon na tayong nag-iisip paano lumutang sa himpapawid. Parang ibon! Sa mga kuweba sa Indonesia, natagpuan ang mga drawing na malasaranggola na ginuhit 11,000 years ago. Baka ito ang unang resibo ng paglipad. Sa galan, maraming inventor ang nagsabi ng challenge accepted. Noong 1400s, gumawa si Leonardo da Vinci ng design para sa aircraft na paaandarin ng tao. Kaya lang, sablay, tao ang nagpapatuloy nito. Kulang ang energy ng isang tao para mag-take off at makalipad. Sa lahat ng disenyo ni Da Vinci, kailangang magkampay ng pakpak. Hello! Ibon ba tayo? Mismo. 500 years pa ang nagdaan noong 1903 kung kailan ang magkapatid na mekaniko ng bisikleta sina Orville at Wilbur Wright ay nakagawa ng bagay na kayang umangat at manatili sa ere. Pinapaandar ito ng maliit na makina at isang piloto. So yun pala ang unang eroplano mo. Now you know. Ngayon, mahigit 100,000 na eroplano ang lumilipad araw-araw. Gamit nila ang mga natutuhan natin sa Wright Brothers. Mahigit 100 years na ang nakalipas. I believe! Nung nakakalipad na tayo, wala nang ibang pupuntahan kundi Saan pa nga ba? Eh ang natitira na lang ay space. Yung problema ni Da Vinci noon sa eroplano, yun din ang problema ng space engineers. Power. Kailangan ng bagay na sobrang lakas para makatakas sa himpapawid. pasok! Rocket! Kung papaano nanganak ang mga saranggola ng eroplano, unang naisip ang disenyo para sa rocket sa sinaunang China. Natuklasan nilang pag pinuno ang tubo ng pulbura, pwedeng itong paliparin. Noong World War II, gumamit ng rockets ang mga bansang naglalaban. Pero pagkatapos ng giyera, may dalawang bansa na nanggigil makarating sa kalawakan, Amerika at Soviet Union. Ang tawag sa pag-uunahan nila ay
sa space race. Naisip kasi ng parehong bansa na ang jet fuel o gasolinang kailangan para mapadala ang tao sa space ay pwede rin magamit para makagawa ng mga giant missiles na kayang tumawid ng karagatan. Buti na lang hindi nagkaputukan. Dahil na-imbento ang jet fuel, magawa ng Soviet at Amerikanong aerospace engineers na magpalipad ng rockets sa kalawakan. O ngayon, narinig na ang term na space race. Hulaan kung sino ang nanguna. US o Russia? Baka magulat kayo, pero hindi Amerika, kundi Russia ang unang nakapag-launch ng satellite. Sakay ang tao, pati hayop papunta sa kalawakan. Kuya, paano naman nangyari yung sa satellite? Noong 1957, pinalipad ng Soviet sa space ang unang satellite na gawa ng tao. Maliit lang na bola ito. May 4 na antena at tinawag na Sputnik. Basic lang ang nagagawa ng Sputnik. Sukatin ng atmosphere, magsabi kung nasira ito ng asteroid at iulat ang mga yon sa engineers sa Earth gamit ang radio waves. Pero wag naman natin ismulin yung panahon niyon. Big time na yun. First time yun na makapag-send tayo ng communication signals sa mamagitan ng radyo mula sa space. Parehong gusto ng Amerika at Russia na makapagpadala ng tao sa space. Pero delikado. Kaya sinubukan muna ng Soviet Union ang mga aso, habang chimpanzees naman ang ginamit ng mga Amerikano. Nung makabalik ng buhay at normal ang mga hayop, saka nakasiguro ang dalawang bansa na ready na sila. Ang unang tao na nakarating sa kalawakan ay si Yuri Gagarin, sakay sa spaceship na Vostok 1. For 108 minutes, inikot niya ang Earth bago umuwi ligtas. Si Gagarin pala yung unang cosmonaut o Russian para sa Sailor of the Universe. Nagulat na lang ang mundo sa achievement ng Russia na hindi nila in-announce agad. Pero 3 linggo lang matapos nun, nakarating naman sa space ang unang Amerikano sa tulong ng NASA. Yung spaceship ni Yuri Gagarin, naka-autopilot, pero yung sa US, astronaut Alan Shepard, siya mismo ang nagmaniobra. Kaya siya ang unang taong nakapagpalipad ng spaceship. Ang dami pang atras na bagay sa karera ng dalawang bansa. Todo effort sila para makapagpapunta ng tao sa buwan. Ang mga unang taong nakatapak sa maabo at mahinang gravity na balat ng buwan noong 1969 ay mga Amerikano, sina Buzz Aldrin at Neil Armstrong, gawa ng Apollo 11 program. Si Armstrong yung nagsabi na, "One small step for man, one giant leap for mankind." Tama! Ngayon, 72 na bansa ang may space programs. Sobrang dami ng satellite sa kalangitan. At hatid nila ang TV, internet at kakayahang makapag-usap sa buong planeta. Hulaan nyo ilang bansa na ang nakapagpadala ng tao sa buwan. A. 1. B. 5. C. 10. Sa maniwala kayo o hindi, ang tamang sagot ay isa lang ang bansang Amerika. Totoo lang, 12 tao pa lang ang nakapaglakad sa buwan. Ganun kakonti ang mga moonwalkers. I believe. Pinanganak kang maraming ganito sa katawan, pero kumukonte ito katagalan. Ano ito? A. Blood cells. B. Fingernails. C. Bones. Ang tamang sagot ay C. Bones. Ang mga sanggol, may higit pa sa 300 na buto sa katawan nilang flexible. Dahan-dahang nagdidikit ang mga buto hanggang mabawasan ng 100. Sa edad na 20 to 25 years old, 206 bones na lang ang natitira sa kalansay. At lahat sila nababalot ng muscle. Kaya naman, nakakagalaw tayo. I believe. Ang akala natin sa mga buto, simple lang ito gaya ng bato. Pero kahit nasa loob sila ng katawan mo, buhay na buhay sila, gaya ng ibang body organs natin. Bawat sandali, milyon-milyong sariwang blood cells ang lumalabas mula sa bone marrow papunta sa dugo mo. Ang galing! Paano naman yung ibang buto? Ang binti mo ay pinaghalong thigh bone at shin bone.
Konektado sila sa tuhod. Kaya ng joints, gaya ng tuhod na tumiklop at umikot para makagalaw ka. Sa joints nakikita ang mga buto, pero hindi sila nagdidikit. Sa pagitan ng joints ay maraming muscle at cartilage para hindi magkiskisan ang mga butong magaspang. Akyat naman tayo sa ribs o ang mga tadyang. Sila ang 12 manipis at kurbadong buto na nagbibigay depensa, hugis at suporta sa dibdib. Napaka-flexible nila. Nagbabago ang forma at nasa-stretch para lumaki at lumiit ang dibdib mo habang humihinga. At sa tuktok ng katawan ay ang bungo. Isa ito sa mga pinakakomplikadong buto. Binubuo ito ng maraming mas maliliit na buto na swak ang fit para maprotektahan ang utak mo at masuportahan ang mukha mo. I believe!